Manalangin po muna tayo. Let's commit this to the Lord. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you so much for these beautiful people who came here today. Even though it is raining, your grace is still greater than the rain. Salamat sa iyong grasya. Salamat po sa pag-ingat mo sa mga kapatiran na naparito kahit bumubuhos ang ulan. Kasama po namin ang mga nanonood sa broadcast na ito. Thank you so much for the beautiful people who are watching this broadcast today. We commit to you this time, even this learning time. It is our prayer that everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, and everybody would just simply say, Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Praise God. Today we are going to continue our discussion on biblical typology. Again, biblical typology. Last week, dinefine po natin what is biblical typology. I think there is a need for us to revisit the definition and refresh our memory. Kasi ito po yung ginagamit natin na pag-aaral, biblical typology. Sinimulan po natin to last week at mahalagang alam natin ang definition po nito. Alam kong alam na ng marami sa inyo, pero maaring ang iba po sa inyo, lalo na yung mga nanonood sa broadcast, you will be hearing it for the first time. Biblical typology is a method of interpreting the Bible that involves finding patterns, themes, or symbols in the Old Testament that prefigure or foreshadow events, people, or concept in the New Testament. So mapansin po ninyo, Old Testament ang types, ang New Testament ang antitypes. Furthermore, it involves recognizing connections between Old Testament figures or events, their fulfillment and counterpart in the New Testament, pointing to Jesus Christ and His redemptive work. Napakahalaga po sa biblical typology, nakafocus lamang po tayo mga kapatid dun po sa finished work, sa redemptive work of Christ. Mahalaga po yung anino, yun pong tipo, yun pong typology ni Jesus Christ na na-mention sa Old Testament and alluded to in the New Testament. Kaya mahalaga na yan po'y ating pag-aralan upang makita natin ang ganda ng ating Panginoong Jesucristo sa mga pahina ng Lumang Tipan. Last week, we started discussing the Old Testament characters as types of Christ. Number 1, we learned last week, Adam, a type of Christ humanity. Nag-focus po tayo kay Adam at tinignan natin ang katotohanan ng pagkatao ni Kristo. Always keep in mind, si Kristo ay nagkatawang tao. Hindi po siya likas na tao, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us. We beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So it is important to take note that Adam is a type of Christ humanity. Today, we are going to add one more typology, and we are going to talk about Abel. Abel, a type of Christ's death. Pag-uusapan po natin ang pangalawang anak ni Adan at Eva, si Abel. Si Abel ay tipo ng kamatayan ni Kristo. In biblical typology, it is important to keep in mind that not all points in a particular
type are necessarily true in the antitype. Tandaan po natin, pag sinabi nating Adam, type of Christ, not in all points. Only in the point or points alluded to in the New Testament. Same with Abel. Hindi lahat ng totoo kay Adan, totoo kay Kristo. Hindi lahat ng totoo kay Abel ay totoo kay Kristo. Yun lamang alluded to in the New Testament. Yun pong na-mention, nabanggit, at naipaliwanag dito sa Bagong Tipan. Abel was a type of Christ in the aspect of his death. However, Christ's death is superior to Abel's. Dapat tandaan kung paano ang pangalawang Adan ay superior doon sa unang Adan, ang kamatayan ni Kristo ay superior kaysa kamatayan ni Abel. Pero meron pong pagkakahawig. Yun po yung typology. Yun po yung titignan natin saan nahahawig. Saan lang nahahawig, hindi sa lahat ng puntos. Sapagkat ang kamatayan ni Kristo ay superior kaysa kamatayan ni Abel. Abel was a type of Christ in the aspect of his death. And that is what we're going to talk about today. I want to share with you two important points about Abel's death as alluded to in the New Testament as a type and antitype of Christ's death. Number one, Abel was despised, rejected, and killed, and so was Christ. Again, Abel was despised, rejected, and killed, and so was Christ. Yun po yung type and antitype. Si Abel po yung type, ang antitype ay si Christ. When Cain was born, Eve expressed her joy in a way that Bible scholars have rendered as a prized son. Nung ipanganak si Cain, yung unang anak, yung panganay na anak, feeling ni Eva, para siyang naka-jackpot. Kaya ang ibig sabihin po ng Cain ay prized son. I'll show you. Genesis chapter 4 verse 1. Now Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bore Cain, and said, I have acquired a man from the Lord. The name Cain literally means prized son. I have acquired a man from the Lord. Acquired. Kumbaga, ang feeling ni Eva, naka-jackpot siya. Parang kahit sa panahon ngayon, pag ang mag-asawa, pag nagkaanak ng lalaki, jackpot, eka pare, nakalalaki ako. Kaya yung pong ang mga anak ay puro babae, habol ng habol, magkaroon ng anak na lalaki. Kaya nakaisang dosena. Hindi pa nakakuha ng lalaki. At yung iba, nakakuha din. Mga kapatid, sinasabi ko po ito sapagkat ito'y kaisipan ng bagsak na kalagayan ng tao. Na kumbaga, pag ang anak ay lalaki, jackpot. Pag ang anak ay babae, wala lang. Parang hindi masyadong masaya. Masaya rin, bakit naman hindi? Pero iba eka ang saya pagka lalaki ang anak. Na, siguro naiisip po yan ng iba, pero hindi ng marami. At nais kong maging malinaw sa inyo mga kapatid, ang kaisipan na yan ay nanggaling kay Eva. Si Eva po ang pinagmula ng ganyang kaisipan, at yung kaisipan na yan ay bunga ng bagsak na kaisipan ng tao. That is not true. Hindi totoo na jackpot ang lalaki at pagbabae hindi. That is not true. Lalong-lalo na sa bagong kasunduan. Dahil kay Kristo, walang babae, walang lalaki, walang Hudyo, walang Grego, walang mayaman, walang mahirap. Pantay lang tayo sa harapan ng Diyos. Can you shout amen? Amen. Na bakit po nakaisip si Eva ng ganitong kaisipan? Sapagkat matatandaan po ninyo
nang bumagsak ang tao, mayroon pong propesiya na binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas. Now, let me show you the prophecy para magkaroon po kayo ng idea kung anong ating pinag-uusapan. Genesis chapter 3 verse 15. Ito po yung sinabi ng Diyos doon sa ahas matapos kainin ni Adan at ni Eva ang bawal na bunga. In short, kailangan maliwanag sa isip natin ang context, the fall of man. Bumagsak na ang tao. God was talking to the serpent. God said to the serpent, I will put enmity between you and the woman, between your seed and her seed. He, referring to the seed of the woman, shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Bible scholars believe that Eve might have thought that Cain was the seed of the woman referred to in this verse, who would bruise the head of the serpent. Naisip ni Eva na ang tinutukoy na seed of the woman ay ang kanyang panganay na anak, walang iba kundi si Cain, ang dudurog sa ulo ng ahas, na ahas na dumaya sa kanilang mag-asawa. Remember the story. Na-deceive si Eva, na-deceive si Adan, kinain ang bawal na bunga, at ibinigay ang kauna-unahang pangako ng pagdating ng Mesiyas sa Genesis 3:15, ang tawag sa Bible, the seed of the woman. The seed of the woman will bruise the head of the serpent. And also it is clear in the prophecy that this seed of the woman will also be bruised by the seed of the serpent. At ang sabi po sa Bible, and you, serpent, shall bruise his heel. Ang sugat na tinamo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay sugat sa kanyang paa. Ang sugat sa paa ay hindi fatal. Madalas sinasabi ng mga matatanda, pagka nagkasugat ka sa paa, malayo yan sa bituka. Nang ibig sabihin ng mga lolo't lola nyo, hindi yan nakakamatay. Huwag kang mag-alala. Hindi yan nakakamatay. Ang sugat ni Jesus ay sa paa. Pero dahil sa kamatayan naman ni Kristo, kanyang dinurog ang ulo ng ahas. Alam ng lahat na kapag nadurog mo ang ulo ng ahas, patay na ang ahas. Kaya ang kamatayan ni Kristo ang dumurog ng ulo ng ahas. Sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo, tinalo na ang kaaway. With finality, talo na ang kaaway. Nagtagumpay si Kristo magpakailan-kailan pa man. Naisip ni Eva na ang kanyang anak na panganay na si Cain ang seed of the woman. This idea was carried out throughout the generations of mankind, seeking for a firstborn son or at least a son. Kaya gustong-gusto ng mag-asawa na dapat ang panganay na anak ay lalaki. At kung sakali man hindi tayo magkaroon ng anak na panganay na lalaki, at least magkaroon tayo ng anak na lalaki. Sapagkat iniisip po nila, it is a prize, premyo o jackpot ang isang anak na lalaki. Na nabanggit ko na po kanina at uulitin ko, ang ganyang kaisipan po ay hindi biblical, ang ganyang kaisipan po hindi godly, dahil hindi ho nagtatangi ang Diyos, babae ka man o lalaki, pantay-pantay ang tingin sa atin ng Diyos, sapagkat mahal ng Diyos anuman ang iyong kasarian. Ang kaisipan na yan ay dahil po doon sa pangalang Cain, prize son. Afterward, nagkaroon po ng anak na pangalawa itong si Eva. Ang pangalan ay Abel. Genesis chapter 4 verse 2. Then she bore again, this time his brother Abel. Ang pangalang Abel o sa Tagalog ay Abel literally means meaningless, vanity, or nothing special. Not a very good name. Ang ibig sabihin po ay meaningless, vanity, or nothing special. Now, bakit ganun ang ibig sabihin ng Abel? Eve was not as happy
as when Cain was born. Kumbaga, nung ipanganak si Cain, doble ang saya niya. Nung ipanganak si Abel, masaya na lang. Mas masaya siya dun sa panganay. Sapagkat iniisip na yung panganay, yun po yung seed of the woman that would bruise the head of the serpent. She thought, inisip niya, I already have a son. What's the use of having another son? May anak na akong lalaki. Ano naman, bakit pa ako magkaroon ng anak na lalaki pa? Sana babae naman. Para maiba naman. Parehong lalaki. Mabuti kung talagang magiging lalaki ang dalawa. Di ka sure? Ano ba yung gusto kong sabihin? Ang sabi ni Eve, what's the use of having another son? Not so good. Vanity. Kumbaga, sayang lang. Sana babae na lang. Parang iniisip din ng iba, kung puro anak na lalaki, sana gusto naman nila ay babae. Kung ang anak naman ay puro babae, sana naman ay lalaki. Again, ang kaisa pang yan ay lumabas after the fall. Hindi po before the fall. So, hindi po sanctified thought yan. Hindi po yan thought na godly. Kumbaga, babae o lalaki ang anak, pasalamat ka sa Lord. Marami hindi po nabiyayaan, pero nabiyayaan ka, lalaki o babae, kahit ano po ang dumating, yan po ay biyaya ng Panginoon. Tanggapin mo ng may pagpapasalamat. Can you say amen? That is even more godly to be thankful. Abel was despised, rejected, and killed, so was Christ. Yun ang nangyari. Abel was rejected by his mother, and Abel was rejected by his brother. Can you imagine yung damdamin na pinangalanan kang Abel, which means meaningless, vanity, sayang lang. And you were despised by your mother and by your brother. Now, same with the Lord Jesus Christ. Isaiah chapter 53 verse 3. Now look at the prophecy, Isaiah 53 verse 3, ang prophecy patungkol sa ating Panginoon Kristo. He was despised and rejected by men. Referring to the Lord Jesus. Hula ito ni Prophet Isaiah 800 years before it actually happened. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering. Like one from whom men hide their faces. He was despised and we esteem him not. See, sa prophecy, Christ will be despised, rejected by men. In the same manner that Abel was despised, rejected, and ultimately killed. And so was Christ. John chapter 1 verse 11. John chapter 1 verse 11. He came to his own, and his own received him not. Sa Tagalog, siya'y naparito ng sariling kanya, siya'y hindi tinanggap ng sariling kanya. Sa makatwid, rejected by the Jews. He came, and the Jews rejected him. In the same manner that Abel was rejected by his own mother and brother. Very, very sad. John chapter 7, verse 1, following verses. Maging ang family ni Jesus, of course, bukod tangi ang kanyang ina at ang kanyang ama na naniniwala doon sa kapanganakan ng Panginoon, particularly ang mga kapatid ng Panginoong Jesus sa laman, mga anak ni Jose at ni Maria, hindi rin po naniniwala kay Jesus. In fact, despised, rejected by his own brothers. After this, Jesus went to Galilee, going from village to village.
For he wanted to stay out of Judea, where the Jewish leaders were plotting his death. Meron pong death threat doon po sa Judea. So in short, lagi siya doon sa lugar po ng Galilee. Doon siya nag-i-stay. Verse 2, but soon it was time for the Feast of the Tabernacles, one of the annual Jewish holidays. What happened? Verse 3, and his brothers, the brothers of Jesus, and Jesus' brothers urged him to go to Judea for the celebration. Alam ng mga kapatid niya na meron siyang death threat, pero siya po ay kinantsawan pa, siya po ay tinuya, pumunta ka na sa Judea. Go where more people can see your miracles, they sneered. So merong panunuya, merong pangkakantsaw, at merong pang iinis. Doon ka pumunta sa maraming tao. Di ba gusto mong sumikat? Di ba may mga milagro ka? Doon ka mamalagi sa maraming tao. Verse 4, you can't be famous when you hide like this. If you are so great, prove it to the world. See? Sino nagsasalita nito? Mga anak ni Jose at ni Maria, mga kapatid ni Jesus sa laman sa kanila pong tatay na si Jose. Tinutuya siya. Gusto mo magpasikat, nagtatago ka. Huwag kang magtago dito. Doon ka sa Judea, maraming tao doon. Nandun yung mga vlogger. Andun yung mga vlogger para makats ka ng kamera, para maging headline ka, doon ka, wag ka dito. Wag ka dito. So sabi ng kanyang mga kapatid, rejected by his own brothers. Verse 5, even his brothers did not believe in him. Now, you need to understand the context. This is before Christ's death and resurrection. Kasi nung nabuhay na maguli ang Panginoon, ang kanyang mga kapatid ay naniwala. Isa po sa pumosong kapatid niyang naniwala ay si James. James, the brother of Jesus, anak ni Joseph at ni Mary, na naging elder po ng Jerusalem Church. Pero after the death and resurrection of Jesus, doon na sila naniwala nung si Jesus ay muling nabuhay. Pero nung prior to his finished work, ang kanyang mga kapatid ay mga persecutors niya, hindi naniniwala. So, Abel was a type of Christ in the aspect of his death. Number 1, Abel was despised, rejected, and killed. So was Christ. Number 2, Abel was killed because of envy. So was Christ. So, ang similarity ay si Kristo pinatay, si Abel pinatay dahil sa inggit, si Kristo ay pinatay din dahil sa inggit ng mga leaders ng religion na nagplano at nag-execute ng kamatayan ni Kristo. Napag-usapan natin yun pong buhay ni Abel, and then in a little while I'm going to show you the antitype in the life of Christ. Genesis chapter 4 verse 3 to 5. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. But, contrary to what Cain did, but Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock. So, ang dala ni Cain ay gulay. Ang dala po ni Abel ay tupa. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but Cain and his offering he did not look with favor. In short, tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel, ang handog niya ay tupa, at hindi tinanggap ng Diyos ang handog ni Cain at ang handog niya ay gulay, bunga ng kanyang paggawa. So Cain was very angry, not just angry, very angry, and his face was downcast. Now, let me show you a picture. A picture is worth 1,000 words. At least may idea po kayo. Ang dala po ni
Cain ay gulay, ang dala po ni Abel ay tupa. Tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel, tinanggihan ng Diyos ang handog ni Cain. Hebrews chapter 11 verse 4 tells us why. By faith, Abel offered God a better sacrifice than Cain did. See, the word better is a comparative word. Better. What makes the offering of Abel better than Cain? By faith, he was commended as a righteous man when God spoke well of his offerings. And by faith, he still speaks even though he is dead. Ang handog po ni Abel ay mas mainam na handog kaysa sa handog ni Cain. Bakit? I want to show you a contrast between two offerings. You can see this on your screen. I'll call this Cain's way and God's way. It is a contrast between two offerings. Cain's way by works. The priest son believes that he can approach God by his works. Ang dala niyang gulay ay bunga ng kanyang gawa. Yun ang gusto niyang ihandog sa Diyos, na nasa likod ng kanyang kaisipan, gusto ko tanggapin ako ng Diyos sa aking galing, husay, talino, pagsisikap at kasipagan. Nangangailangan ba ng kasipagan ang pagtatanim? Si Cain ay masipag na tao. Binubungkalang lupa, nagtatanim, at umani at ang kanyang inani ay inihandog niya sa Panginoon. Ang kanyang approach by works. Ang approach po ni Abel ay God's way by the blood, which is very important. Kasi ito po ang anino na ang katuparan ay magaganap sa bagong tipan, ang pagbububo ng dugo. The meaningless son, remember Abel, meaning meaningless? The meaningless son believes that he can find life's meaning by doing it God's way. Ang paniniwala ni Abel, if you have to do it God's way. Ang paniniwala ni Cain at ang kanyang religion, do it your way. Kaya ang kanyang team song, My Way. My way. I want to do it my way. Hindi tinanggap ng Diyos ang my way. Sapagkat sa Diyos, it should always be God's way. Can you say amen? Well, ang tanong ko, saan natutunan ng magkapatid na ito ang ganitong pamamaraan? Where did they get this idea? We need to go back. Kailangan natin balikan yung storya ng kanilang mga magulang. Nung kainin po nila ang bawal na bunga, referring to Adam and Eve, nakita nilang sila'y hubad. Remember that? Nakita nilang sila'y hubad, kumuha po sila ng dahon ng igos, tinakpan ang kanilang kahubaran. Na pinalitan ng Diyos ng balat ng tupa at tinakpan ang kanilang kahubaran. Now, let's look at this contrast between two way, God's way and also Adam and Eve's way. Now, look at this. This is Genesis chapter 3 verse 7. They, referring to Adam and Eve, they clothed themselves with fig leaves. Fig leaves. Now, look at Genesis 3:21. This is grace. God clothed them with an animal skin. So, two ways. You can do it by works, or you can do it by grace. If it is by works, you clothe yourself. If it is by grace, God clothes you. Mga kapatid, ang ginawa ni Cain ay ang paraan po ng works. Gusto niyang lapitan ng Diyos sa kanyang sariling gawa.
That's what their parents did. Ito yung ginawa po nila by works. Ang ginawa po ng Diyos by grace. Tinakpan ang kanilang kahubaran, pumatay ang Diyos ng tupa, nagpatigis ng dugo, kinuha ang balat, at ginawang damit, pantakip kay Adam at Eve para takpan ang kanilang kahubaran. So, nung unang panahon at paglipas ng mahabang panahon, ganyan pa rin po ngayon. Ang choice is always by works or by grace. Sa mula't mula, it is always by grace. Dahil ang paraan ng Diyos ay paraan ng grasya, dahil ang Diyos ay Diyos ng grasya. God is a God of grace, and His ways is the way of grace. Can you say amen? Genesis chapter 4 verse 4. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain, his offering, He did not look with favor. Ano ang naging reaksyon ni Kuya? Anong naging reaksyon ni Cain? So Cain was what? Very angry, and his face was downcast. Ganyan ang religion. Religion gets angry when their works are not recognized. I want to say that again. Religion gets angry when their works are not recognized. Ang gusto ng religion, bida ka. Gusto ng religion, lahat ng gawa mo ay bida. Ikaw ang bida. Ikaw ang maitaas. Pangalan mo ang mabandera. Ikaw ang sikat. At kapag hindi po nakuha ng religion ang kanyang kagustuhan, nagagalit ang religion. Tulad din ni Cain. Lahat ng kanyang pagsisikap, lahat ng kanyang gawa, inihandog niya sa Panginoon ang kanyang gawa. Hindi tinanggap, nagalit siya. Now, look at verse 6. Then the Lord said to Cain, kinausap siya ng Diyos, why are you angry? Why is your face downcast? Cain, bakit ka nagagalit? Bakit bagsak ang iyong muka? Verse 7, if you do what is right, will you not be accepted? Kung tama ang ginawa mo, hindi ba tatanggapin? Kaya hindi tinanggap dahil mali. Mahirap ba intindihin yun? Kaya hindi tinanggap ng Diyos dahil mali. Mali yung paraan. Hindi yung naghahanap ang Diyos ng gulay. Ang hinahanap ng Diyos ay dugo. Dahil ang dugo ang pangtakip ng kasalanan noong unang panahon. At ito'y anino na magaganap sa krus ng Kalbaryo. Dugo rin ng ating Panginoong Hesus ang mag-aalis ng kasalanan ng buong mundo. Amen. Verse 7, if you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must master it. Kung tama ang ginawa mo, hindi ka ba tatanggapin? Pero kung mali, mayroong handog dyan sa pintuan mo. Kunin mo at ihandog mo. Tamain mo yung mali mo. Napakabait ng Diyos. Binigyan siya ng pagkakataon na ituwid yung mali. Yung word na sin, ang Hebrew word ay kata, meaning sin offering. Naglagay ang Diyos ng sin offering, yung tupa, nandun sa pintuan ng kanyang bahay, kamot ng kamot, crouching. Ang sabi ng tupa, nandito ako. Nandito ako. Nandito ako. Sabi ng tupa, nandito ako, ihandog mo ako, ihandog mo ako. Huwag ka nang magalit. Mali talaga yung ginawa mo. Ito ang tama, nandito ako. Nandun siya. Oh, how do we know that for sure, Bishop?
Kailangan nating maging sigurado sapagkat yun pong sin, ang dapat translation yan, sin offering. NIV did not do very well, so is with King James. Pag tinig niyo sa King James, sin. Pag tinig niyo sa NIV, sin. Ang Hebrew word po'y kata. Ang kata po, mga kapatid, sin offering. I'll show you from Young's literal translation. Genesis 4:7. YLT, Young's literal translation. Is there not, if thou dost well, acceptance? And if thou dost not well, at the opening, a sin offering is crouching, and unto thee its desire, and thou rulest over it. Yung word ng kata, sin offering. Anong ibig sabihin? Makinig po maigit. Don't you miss this. This is important. God is saying to Cain, if you do not offer well, there is a sin offering at your doorstep. It is for you, get it, and offer it. Napakabuti ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Cain, mali ang ginawa mo. Hindi ako nagtatangi. Hindi ko tinanggap si Abel dahil siya si Abel, at hindi kita tinanggan dahil ikaw ay si Cain. Tatanggapin din kita kung tama yung ginawa. Si Abel, tama ang ginawa, naghandog ng dugo. Ang hinandog mo, gulay. Mali. Nagagalit ka pa. Ganyan talaga ang tao. Kung sino mali, siya pagalit. O di ba? O di ba? Mismo. Kaya yung mga mali, yung mga naggagalit-galitan, sigurado mali yan. Para wag nang masita, uunahan ng galit. Siyempre, masindak ka. Wala na, hindi na magkakausap ng mga bagay dapat pag-usapan. Inunahan ka na ng galit. Tinanong mo yung anak mo, galit yung anak mo. Wala na. Wala nang pag-uusap. Inunahan ka na ng angil. Tinanong mo yung asawa mo, galit na. Wala na pag-uusapan. Ganyan. Kinumpronta ng Diyos si Cain. Tama ba yung ginawa mo? Kung tama, hindi ko matatanggapin. Mali. Sa halip na gawin niya yung tama, naggalit. Kaya pag ganyan ang ugali mo, anak ka ni Cain. Ikaw na mali, ikaw pagalit. Dapat kung mali ka, dapat mababa ang loob mo. Kung mali ka, dapat ikaw ang humihingi ng paumanhin. Ikaw naggalit. Ikaw pa ang galit. Anak ka ni Cain. What did Cain do? Ano ba ginawa niya? Instead of getting the sin offering, he went out in the field and killed his brother Abel because of envy. That is the sad part. Yun ang nakakalungkot. Sa halip, nakunin yung lamb, crouching at his doorstep, na pinadala ng Diyos yung tupa na yon, kata, sin offering. Sa halip na kunin at ihandog, lumabas siya, pinatay ang kanyang kapatid dahil sa inggit. Nainggit siya dahil tinanggap ng Diyos si Abel at siya'y tinanggihan. Na kaya naman siya tinanggihan dahil mali ang kanyang handog. Ang approach niya by works. Makinig po maigi sa mga nanonood sa broadcast na ito. Hindi pwedeng tanggapin ng Diyos ang by works. Dahil ang gawa po ninyo ay hindi perpekto. Ang gawa po ninyo hindi aabot sa pamantayan ng Diyos. Ang tanging paraan lang na tinatanggap ng Diyos ay ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Grasya lang po. It is all by grace. Grace all the way. Shout amen. Kapag tinanggihan mo ang grasya, wala nang natitira pa. Kaya kailangan mong tanggapin ang grasya ng Panginoon. Nagpadala ang Diyos ng tupa sa katauhan ng ating Panginoon Kristo. Namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Tanggapin mo. Paniwalaan mo. Dahil yan ang gusto ng Diyos na paraan sa paglapit sa Diyos
Ang daan, walang iba kundi si Yesu Cristo. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me, Jesus said. Siya po'y hindi isa sa mga daan. Siya po'y hindi isa sa mga pintuan. Siya lang ang pintuan. Siya lang ang daan. Ang kanyang pangalan ay hindi isa sa maraming pangalan. Siya lang ang tanging kaligtasan at walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalang Jesus. Walang iba kundi si Jesus. Jesus, period. Jesus, only Jesus. No one but Jesus. Nothing but grace. Grace plus nothing. If you believe that, shout amen. Palakpakan natin ng malakas ang Lord. Hallelujah! What did Cain do? He killed his brother because of envy. Listen, there is an undocumented hypothesis that religion has killed more people than wars. Alam niyo po, delikado ang religion. Nang aabuso ang religion. Nangangamkam ang religion. Pumapatay ang religion. Kaya hindi ho reliyon ang sagot. Ang kailangan relasyon. At ang relasyong yan ay mapapanauli lamang dahil kay Hesus Kristo. Pinaghiwalay tayo ng kasalanan, pero ibinalik tayo dahil sa sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Only Jesus. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Hallelujah to the Lamb of God. Shout amen. Abel was killed because of envy. So was Christ. Tignan nyo ang pumatay kay Kristo. At bakit siya pinapatay? Dahil sa inggit ng mga tao. Leaders ng religion. Matthew 27:17 to 18. So when the crowd had gathered, Pilate asked them, which one do you want me to release to you? Barabbas or Jesus, who is called Christ? Tinanong niya ang mga tao. Sino ang gusto niyong palayain ko? Si Barabbas o si Jesus? Now look at verse 18. For he knew it. Look at this. Alam na alam ni Pilate, for he knew it was out of envy that they handed Jesus over to him. Alam ni Pilato ng dahilan kung bakit dinala si Jesus sa kanya at para husgahan dahil sa inggit ng mga tao. Ganyan po ang religion. Naiinggit. Mas marami ang umaattend. Mas marami ang nanunood. Mas marami ang naliligtas. Mas maraming buhay na babago. So anong gagawin ng religion? Maninira. Anong gagawin ng religion? Gagawa sila ng istorya para siraan ang gawain ng Diyos o mga lingkod ng Diyos. Lumang tugtugin na po yan. Dati pa man, ganyan na ang ginagawa ng kaaway. Dahil sa inggit nila kay Jesus, marami siyang tagasunod. Maraming buhay na nababago. Gumagaling ang mga may sakit. Umuunlad ang buhay ng tao. Ginawa nila, siniraan nila si Jesus. Tinawag po siyang Beelzebub. Tinawag po siyang lasinggero. Tinawag siyang matakaw. Dahil madalas siyang nagpo-post ng picture na kumakain. Kumakain na naman. Nasa eat all you can na naman. Well, anong gagawin ni Jesus? Naiimbitahan lang naman siya. So, na-invite lang naman ang bishop. Sasabihin ba naman natin, hindi na pwede? Well, ganyan talaga. Kaya kuminsan ang hirap magpalit ng tiyan. Dahil ang daming kainan. Kainan dito, kainan doon, kainan doon. Buti na lang, walang inuman. Puro kainan lang. Kaya si Jesus, nakikitang kumakain, tinawag siyang matakaw.
Hindi umatakaw si Jesus. Disiplinado po siyang tao dahil siya po ay tinatahanan ng banal na espiritu. Hindi po siya lasenggo. Hindi nyo nakita si Jesus na pasuray-suray. Wala sa Bible yan. So hindi siya matakaw, hindi siya lasenggo. Hindi po siya anumang sa mga ibinibintang nila. Pero alam niyo po na yun ay istoryang gawa lang dahil mga naiinggit sa kanya. Parang katulad din ngayon. May mga naiinggit sa inyo. Kaya ginagawang kayo ng istorya. Maraming naiinggit, ginagawa ng istorya, yung kanilang kinakainggitan. Relax lang kayo. Alam ng Diyos ang katotohanan at hindi pwedeng matalo ang katotohanan. Ang katotohanan palaging mananalo laban sa kasinungalingan. Shout amen. Abel was a type of Christ. In what aspect? In the aspect of his death. However, tignan niyo pasubali. However, Christ's death is superior to Abel's. Christ's blood speaks better than Abel's blood. Hebrews chapter 12 verse 24. Look at the verse. To Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. The blood of Jesus, the sprinkled blood, speaks better word than of Abel's blood. Can you say amen? Let me show you a contrast between two blood. Look at the contrast. You can see this on your screen. This is Abel's blood. Genesis 4:10 to 11. Abel's blood demands punishment and releases curse. Nang tumagas ang dugo ni Abel, humihingi ng katarungan at nag-release ng sumpa. Cain was cursed because of Abel's death. On the other hand, Christ's blood provides forgiveness and releases blessing. Parehas na matay. Ang pagkakatulad lamang po ay si Abel ay kinamuhian at pinatay ng kanyang kapatid dahil sa inggit. In the same manner that Jesus was despised, rejected, and killed because of envy by his brothers, referring to the Jews. But Christ's death is superior than Abel's death. Ang dugo ni Abel, humihingi ng katarungan at nagre-release ng sumpa. Ang dugo ni Jesus ay nagbigay ng kapatawaran at pagpapala. Give him praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now let's see them again. Abel's death is a type of Christ's death in two important points. Number one, Abel was despised, rejected, and killed, and so was Christ. Meron po bang type and antitype? Meron. Number two, Abel was killed because of envy, so was Christ. Meron po bang type and antitype? Yes. That is why Abel was a type of Christ only in the aspect of his death. But his death is far superior than the death of Abel. Can you say amen? Now, let me close by giving you the life application. How can we apply this in our life? Now that we know this, ngayong alam na natin ang type and antitype. Now that we understand the biblical typology, na si Abel ay tipo ng kamatayan ni Kristo, at least in two major points. Number one, understand it's either Christ's death or yours, but it cannot be both. Kailangan mo maintindihan na ang pagpipilian ay kamatayan ni Kristo at kamatayan mo, pero hindi pwedeng parehas. Kapag kamatayan ni Kristo,
hindi ka na mamamatay. Dahil kinuha niya ang iyong kamatayan. Pero kung ang pipiliin mo'y sarili mong kamatayan, you will die physically, you will die spiritually, and you will die eternally separated from God. Hindi gusto ng Diyos yan. Yan ang sarili mong pagpapasya. Kasi ikaw ay hindi robot. Malaya kang nilalang, makakapili ka. Habang naririnig mo ang broadcast na ito, meron kang pagpipilian. Kamatayan ba ni Kristo o kamatayan mo? Pag tinanggap mo ang kamatayan ni Kristo, ang kamatayan niya ay para sa iyo, hindi ka na mamamatay kailanpaman. Number 2, understand that because of Christ's death, you are alive forever. Kailangan mo maintindihan, dahil sa kamatayan ni Kristo, buhay ka na magpakailanpaman. Buhay ka na magpakailan-kailanpaman. Shout amen! That's why we believe that Christ's death is God's idea. Inako ni Kristo ang ating kamatayan upang hindi na tayo mamatay magpakailan-kailan pa man. Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he dies, yet shall he live. He that lives and believes in me will never die. Si Jesus ang ating buhay. Pag namatay ang Kristiyano, sabi nila namatay. Sabi ng Biblia, lumipat lang ng tirahan. To be absent in the body is to be present with the Lord. Kaya merong celebration of life pag may ipinapanganak. Meron ding celebration of life kapag ang isang Kristiyano lumilipat mula sa buhay dito at buhay na walang hanggan. We celebrate the life of Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Praise God. Anong sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica? Sinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magsipagtangis katulad ng mga taong walang pag-asa. Na hindi tayo nagsisinungaling, merong kirot sa puso. Pag ang mahal natin sa buhay ay sumakabilang buhay. You will be lying to your teeth pag sinabi mong hindi ka nasaktan. You will be lying pag hindi ka umiyak, iiyak ka. Masakit. Pero kapag ang pumanaw ay isang Kristiyano, merong pag-asa na alam mo, magkikita kayo uli. Magkikita uli kayo ni nanay, magkikita uli kayo ni tatay, magkikita uli kayo ni lolo at ni lola, sapagkat sa kabilang buhay, there is going to be a great reunion. Magtatagpo-tagpo tayo uli sa presensya ng Panginoon. Lahat ito'y totoo dahil inako ni Kristo ang ating kamatayan. Always remember, lagi mong tatandaan, si Kristo'y namatay para mabuhay ka. Kinuha niya ang iyong kamatayan para hindi ka na mamatay magpakailanman. Understand that God's grace and mercy have been shown to us through the death of Jesus Christ. Number 2, understand that because of Christ's death, you are alive forever. Number 3, remember Christ's death every day through communion. Ako po'y nakikiusap sa inyo, mga kabiyaya, at doon sa mga nanonood sa broadcast na ito. Ako po'y nakikiusap na lagi po kayong mag-communion. Do the healing bread every day. Every day. As in every day. Kapag kinain nyo ang ostya at ininom nyo ang katas ng ubas, inaalala natin araw-araw ang kamatayan ni Kristo na nagpapasigla ng ating pananampalataya. Na alam mo na sa kanyang bugbog na katawan, pinagaling ka na ng Panginoon. Alam mo na sa kanyang paghihirap, pinaginhawa ang buhay mo. Alam mo rin na sa kanyang kamatayan, hindi mo na kailangan mamatay. Ikaw ay buhay, magpakailan-kailan pa man. Hallelujah! Praise
Everybody shout hallelujah. Hallelujah. Everybody shout praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Now let's see them again. Let's see them again. Let's read the application out loud. Sit up straight. Fasten your seatbelt. Life application. Number 1. Number 2. And number 3. Understand, remember. Understand, it's either Christ's death or yours, but it can't be both. Understand that because of Christ's death, you are alive for how long? Forever. And remember, Christ's death, how often? Every day. How? Through communion. And the big idea is, in Christ, I understand the Scripture. The Scripture is all about Christ. In Christ, you understand the Scripture. And today, you understand that Abel is a type of Christ in his death. Appreciate his death. Appreciate the great death that gave us life eternal. Salamat sa kamatayan ni Kristo. Tayo'y buhay magpakailan pa man. Of course, we do not want to end the broadcast without giving you who are watching this broadcast and also the people in this sanctuary the opportunity to receive Jesus today. Receive His death so that you might live forever. Si Kristo'y namatay para sa iyo. Tanggapin mo si Kristo, ikaw ay mabubuhay magpakailan-kailan pa man. Regalo ng kaligtasan. Taas natin ang ating dalawang kamay, pikit natin ang ating mata. Sa loob ng sanktuaryo na ito, sa loob ng bulwagang ito, lalong-lalo na sa nanonood sa broadcast, manalangin tayo ng pagtanggap. Sumunod kayo sa panalangin na aking bibigkasin at ariin na isang personal na panalangin. Manalangin tayo, Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan, hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Inaamin ko po, ako'y makasalanan. Naniniwala ako, ikaw lang ang tagapagligtas. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ng sino man sa loob ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast, sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayo po'y magsabing, Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Sa lahat ng tumanggap sa Panginoon, sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon, binabati po namin kayo. Welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome to the family of God. Praise God. Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon, ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay.
kanyang pinagpiraperso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpiraperso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay natin gawin. Gayon din naman tapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon nang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano ang ating big idea? One more time, louder. In Christ, I understand the Scripture. Last of all, let me speak to your heart. You who are watching this broadcast, if this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!